Si Jessa, hawak ng ebidensyang matagal niya nang hinahanap, ang pag-amin mismo ni Lexus. Pero ang kapalit nito, ang panganib ng sariling katapatan niyang pagdudahan ni Santiago. Ngayong nagtatagpo ng landas ng panlilinlang at pagmamahalan, paano haharapin ni Jessa ang kanyang asawa? Gayong dala-dala niyang lihim na maaaring sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Totoo nga bang love conquers all? O sapat na ba ang pagmamahalan para takpan ng mga sugat ng pagtataksil? Ito ang part 56 ng ating kwento. Ako si Miss Maria at samahan niyo kong tunghayan kung hanggang saan ang kayang itagal ng tiwala bago ito tuluyang gumuho. Tara na? Dad, maaga pa. Anong kailangan niyo? Ani Santiago na hindi maitagong inis. May kailangan akong sabihin. Nagkausap kami ni Don Julio. Humakbang si Santiago palabas ng pinto at bahagyang sinarato sa likod niya para hindi makita ng ama si Jessa. Makakapaghintay naman siguro yan. Pag-usapan natin mamaya sa opisina. Mauna na po kayo at susunod na ako. Nakatayo si Jessa sa loob ng banyo. Hawak ang tuwalya, pinipigilan ang mabilis na tibok ng puso. Tahimik siya pero malinaw na dinig ang pag-uusap ni na Don Gilbert at Santiago mula sa labas ng pinto. Santiago, hindi na natin pwedeng patagalin pa. Si Violet ang pinakamagandang alliance para sa Aquino Group. Kung pakakasalan mo siya, masisigurado kung susunod na project at hindi masasira ang pangalan ng pamilya natin. May narinig si Jessa na malakas na pagbuntong hininga ni Santiago bago to sumagot. Paulit-ulit ko na pong sinasabi, Dad. Hindi ko siya pakakasalan. Wala akong plano at lalong wala akong nararamdaman para kay Violet. Hindi ko ipagpapalit ang kalayaan ko para lang sa isang negosyo. Santiago, huwag kang makasarili. Iniisip ko lang ang kapakanan ng kumpanya. At iniisip kong kapakanan ko. Hindi na ako bata. Kung gusto niyong makipag-alyansa sa pamilya ni Violet, kayong maghanap ng ibang paraan. Huwag niyo akong pilitin sa kasal na ayaw ko. Pasaway ka talaga. Kailan ka ba magigising na si Violet ang kailangan mong maging asawa para may katuwang ka sa pagpapalago ng Aquino Group? Dad, ayoko makipag-away. Makakaalis na po kayo. May marahas na tulog ng pintong naitulak. Narinig ni Jessa ang pag-alis ng ama ni Santiago. Tahimik si Jessa, parang may tumusok sa puso niya. Kaya niya lang ba ako pinakasalan para takasan si Violet? Napatitig siya sa salamin, ramdam ang bigat ng tanong. Bigla niyang naalalang kagabi. Ang saya nila at ang pag-amin ni Santiago na gusto siya nito. Pero ngayon, bibahid na ng duda ang puso niya, ngunit nagtitiwala siya kay Santiago. May problema na naman sa kumpanya. Agad na nagpatawag ng emergency meeting si Santiago dahil galit na galit at kinakausap ang mga department heads. Si Jessa nasa tabi niya, hawak ang listahan ng payment releases. Paano nangyari to? Nagbayad na tayo sa subcontractor pero bigla silang naglaho? Wala bang due diligence ang procurement? Tahimik ang lahat, walang makasagot. Hanggang matapos ang meeting ay mainit ang ulo ni Santiago. Boss, nakausap ko ng legal team. Yun ang unang hakbang, i-freeze ang natitirang payments at magsampa ng kaso. Para naman sa mga manggagawa, makikipag-coordinate ako sa HR para mabigyan sila ng cash assistance. Kailangan nilang makitang hindi sila pinabayaan ng Aquino Group. Tinitigan siya ni Santiago, kitang pagod at bigat ng sitwasyon, pero bahagyang lumambot ang mukha nito. Jessa, if you weren't here, baka sumabog na ako sa stress. Lahat na lang may problema. May solusyon sa bawat problema. Isa-isahin natin. Ang importante, hinahanapan mo ng solusyon. Huminga ng malalim si Santiago. Halatang naibsan kahit papano ang tensyon. Buti na lang at nandyan ka na. Nagpapalakas ng loob ko. Bahagya siyang umiti at tumango. Lagi lang ako nandito. Hindi ka nag-iisa, Santiago. Samahan mo ako sa presscon para maipaliwanag sa media at maiwasan ng kalituhan. Tumango siya at agad nagpatawag ng presscon. Puno ang media room, nakaupo sa mesa sa Santiago at katabi niya si Jessa. Hawak ang prepared statement. Kita sa mukha ni Santiago ang confidence na bumalik kahit na pagod. Mr. Aquino, paano niyo ipapaliwanag ang pagkawala ng subcontractor? Totoo bang posibleng magsara ang project? Tanong ng isang reporter. Bahagyang ngumiti si Santiago at tumingin sa kanya. Tumayo siya at siyang unang nagsalita. Good afternoon. Gusto naming linawin na may nakaredy ng legal action laban sa subcontractor. May contingency plan na para hindi mantalang project. At higit sa lahat, ang mga manggagawa'y mababayaran at makakabalik agad sa trabaho.
Tahimik ang mga reporters habang nakikinig. Lumingon si Santiago sa kanya na parang proud na proud. Aquino Group remains fully committed to this project. This is a temporary setback, not a failure. And with my team, we will deliver ahead of schedule. At hindi ako papayag na masira ang Aquino Group. Nagtipon ng board members at shareholders. Pinapanood ang press conference replay. Napakahusay ng PR handling. Halos wala ng tanong ang media ng isang board member. At ang assistant ni Santiago, parang spokesperson ng kumpanya. Magaling magpaliwanag, sabi ng isa pa. Nakatingin ng board members. Kita sa kanilang paghanga kay Jessa at ang ilan ay may bulong-bulong na baka may special sa kanila ni Santiago. Nagpunta sila sa paboritong fine dining restaurant ni Santiago matapos ang stressful na araw. May nakahandang red wine at 2 plato ng steak. Kita sa mukha ni Santiago ang pagod pero relaxed na siya ngayon. Kanina habang nagsasalita ka sa harap ng media, naisip ko hindi ko pala kayang harapin ang lahat ng ito kung wala ka na. I'm always strong pero masarap din palang may masasandalan. Naginit ang pisngi niya, bahagyang napayuko. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Hindi, Jessa. Anitong ginawa ka ng kamay niya sa mesa. Ginagawa mo ko mas mahusay na CEO sa bawat araw. Hindi ko alam kung paano kita magagantihan. Natawa siya at nilingon to. Pwede ka namang bumawi sa steak na to. Ang mahal nito. Pwede bang umorder ako ng isa pa? Tumawa si Santiago. Gumaan ang mood. Gusto mo ba biling ko pati restaurant para sa'yo? Kumain sila habang nagkwekwentuhan ng mas personal tungkol sa kanilang paboritong pagkain, mga childhood memories at pati mga pangarap ni Jessa. Pagkatapos kumain, sabay silang naglakad palabas. Malamig ang hangin. Huminto si Santiago, tinignan siya ng matagal. Salamat. Hindi lang sa araw na to kundi sa lahat ng araw na kasama kita. Bahagyang kinabahan si Jessa pero ngumiti siya at tumango. Lagi mong tatandaan na hindi ka nag-iisa, Santiago. Dahan-dahang yumuko si Santiago at hinalikan siya. Hindi yun kagaya ng mga dati nilang halik. Mas banayad, mas emosyonal. Parang may kasamang pasasalamat at pangako. Matapos ang matamis na halik na pinagsaluhan, ni Jessa at ni Santiago yung migait at pinatong ang ulo sa kandungan niya. Jessa, you're my peace of mind. Anang boss, napangiti siya at napahigpit ng yakap. Tahimik silang nanonood ng movie. Hawak ni Santiago ang kamay niya. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Jessa. Napatingin siya dito at mabilis na binuksan ang message. Mensahe mula kay Noah. Kumusta, Jessa? Pag-usapan natin ang plano bukas. Malapit na tayong magtagumpay. Hindi na makakabangon ng kuya ko kapag natapos ito. Magkita tayo sa rooftop bukas ng lunch break. Lalaki ang mga mata niya. Muntik niya nang mabitawan ng cellphone sa gulat. Bakit ganun ang message ni Noah? Bakit? Sino nag-message? Mabilis niyang nilakang phone na tinago. Ngumiti. Pilit na kinalmang sarili. Wala. Spam lang. Nagpapadala ng promo. Bumalik ng atensyon nito sa pinapanood. Habang hinihimas niyang buhok ni Santiago, halos nabingi siya sa lakas ng kabog ng puso niya. Pinagpawisan ng palad niya habang iniisip ko anong dapat gawin. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi na siya pwedeng makipaglaro. Lalong tumitindi ang konsensya niya. At ngayon nagsisisi siya kung bakit tila nakipag-alyansa siya kay Noah. Biglang tumawag sa cellphone ni Santiago ang ama nito. Santi, buksan mong TV. Nasusunog ang mall na pinapagawa mo. Histerya ng ama. Nagmamadaling binuksan ni Santiago ang TV at nagimbal sa nakita. Nasusunog nga ang mall at may mga manggagawa sa loob at may kalapit na building din. Nagmamadali silang nagpunta sa site. Usok ang bumabalot sa paligid. Amoy nasusunog na bakal at kahoy ang hangin. Mga bombero ang nag-uunahan sa napag-apula ng apoy sa kalahating tapos nagusali ng mall. May mga sugatang trabahador na sinasakay sa ambulansya. Flash ng camera at hiyawan ng mga reporter ang lalong nagdagdag ng gulo. Santiago stood rigid, jaw clenched, habang nakamasid sa nasusunog na project na ilang buwan niyang pinaghirapan. His crisp white shirt was smeared with ash after helping evacuate the workers. Habang tumutulong to, pinalibutan ng CEO ng mga reporters. Mr. Aquino, totoo ba na may paglabag sa safety protocols ang kumpanya ninyo? May nagsasabing nagtipid kayo sa materyales kaya madaling nasunog ang lugar. Ng isang reporter. Santiago's eyes turned to ice. Hindi kami gumagamit ng substandard materials. Sigurado. Pero bago pa siya makapagsalita ng buo, sunod-sunod ang mga flash at sigaw ng ibang reporters. The labor union is calling this gross negligence. Anong masasabi niyo sa demand nilang itigil ang lahat ng project niyo?
Santiago, calm down. Pwede mong hindi sagutin ang mga tanong dahil wala ka pang sapat na impormasyon. Ani ang lumapit. He turned to her. Frustration flashing in his eyes but her calm gaze steadied him. Magbibigay po ng statement ang Aquino Group kapag natapos ang investigasyon. Walang may gusto na nangyari at nangangakong kumpanya na hindi kami tataka sa responsibilidad. Salamat po sa inyo. Ani ang sinalo na si Santiago sa media. Hinila niya na ito papunta sa kotse. Natatakot din siya na baka makuyog ito dahil dumadami ng taong galit. They want me to look like a criminal, Jessa. This fire didn't happen by accident. Napatingin siya sa paligid. Sa kulunos-lunos na eksenang pagkasunog na tinatayong mall, kailangan natin ng ebidensya. Pero sa ngayon, kailangang safe ka. Galit ang mga tao, Santiago. Baka kung anong mangyari sa'yo. Umalis na tayo dito. Santiago exhaled sharply, forcing his rage down. The weight of the situation pressed hard on his shoulders. Pumasok sila sa loob ng kotse. Tumatawag ang daddy nito. Santi, the stock price just dropped 5%. Investors are panicking. The board wants you in an emergency meeting tonight. Government inspectors are on their way to shut the site down. Kita niyang tila gumuho ang mundo ni Santiago. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Ihanda akong meeting. Santiago met her eyes, his walls cracking just a little. If this was arson, whoever did this just declared war on me. Isang lingon muli ang binigay niya sa nasusunog na building. Napatingin din to sa kanya. Maraming salamat, Jessa. Kailangan kita. Nakaupong 12 direktor sa paligid ng mahabang mesa. Seryosong mga muka. May mga nagbubulungan. Ang iba'y nagtatapik ng daliri sa makintab na mesa. Dumating si Santiago, suot pa rin ng bahagyang nadumihang suit at naamoy usok. Tahimik na sumunod si Jessa. May hawak na folder. Santiago, salamat at nakapunta ka kaagad. Alam mo na kung bakit tayo nagtipon. Anang chairman. Umupo si Santiago sa dulo ng mesa. Nalilisik ang mata. Nakita na nating lahat ang balita. Sinasabi ko sa inyo, walang paglabag ang Aquino Group sa safety protocols. May gumawa nito para siraan tayo. Sinadya ang sunog. Bahagyag yumukong isang direktor sa nagsalita. Maaaring totoo yan, pero walang pakialam ang publiko. Bumubulusok ang stock price kada oras. Nananawagan ng mga investors na aksyon mula sa kumpanya. Kaya minumungkahi namin siya sa iba bago nagpatuloy na tumingin. Pansamantala ka na munang umalis sa pwesto hanggang matapos ang investigasyon. Parang sumabog ang isang bomba sa gilid. Gusto niyo kong patalsikin? Sa kumpanya nga ako ang nagtayo? That ridiculous. Suspension lang. Ito lang ang paraan para may bailikan tiwala ng publiko. Kung hindi mawawala sa atin ang lahat ng kliyente. Nanggigigil si Santiago. Mahigpit na kumapit sa mesa. Sa tingin niyo ba, maayos ang lahat kung aalisin niyo ko? Nagsimulang bulungan sa paligid. Malalim ang buntong hininga ng chairman. Santiago, malinaw ang datos. Kailangan nating gumawa ng matinding hakbang para ipakita na may kontrol pa tayo. Malakas ang kabog ng dibdib ni Jessa habang pinagmamasdan si Santiago na pinipigilan ng galit. Kita niyang sakit sa mga mata nito. Pinaghirapan ni Santiago ang kumpanyang ito at ngayon gusto siyang alisin. Bago pa makapagsalita si Santiago, tumayo siya. Pasensya na po pero maaari ba akong magsalita? Nagulat ang lahat. Isang assistant ang manghihimasok sa meeting ng board. Sige, Miss Jessa. Anang chairman. Mahigpit ang hawak niya sa folder na tila ba kumukuha ng lakas. Imbis na suspindihin si Mr. Aquino na magmumukhang pag-amin sa publiko, imungkahi kung maglungsad tayo ng full independent investigation, pinamumunuan ng third-party safety at forensic team. Transparent at bukas sa bidyang magiging resulta. Ani Jessa, nagkatinginan ng mga board member. Nagpatuloy siya. Habang sinasagawa ang investigasyon, maglaan tayo ng pondo para sa mga nasugatang trabahador at sasagutin ng kumpanyang lahat ng gastusin at magbibigay pa ng tulong pinansyal. Ipapakita nitong responsable ang kumpanya pero hindi tayo umaamin sa kasalanang hindi naman atin. Natitiyak ko sa inyong sinadya ang sunog. Tahimik ang silid. Pwede, maaaring mapakalma ang publiko. Anang isang direktor. Magkakaroon tayo ng oras para ayusin ang sitwasyon nang hindi nawawala ng liderato. Lumingon si Santiago sa kanya, kita ang gulat at pasasalamat sa mga mata nito. Tumango ang chairman. Sige, ipapatupad natin ang plano ni Miss Jessa. Pero Santiago, iwasan mo munang media hanggang wala pang resultang investigasyon. Isang maling salita lang at baka mas masirang reputasyon ng kumpanya. Mahigpit ang panga ni Santiago pero tumango siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sinong gumawa nito.
Natapos ang pulong, isa-isang lumabas ang mga direktor hanggang sila na lang dalawang naiwan sa silid. Bumuntong hininga si Santiago. Pinisilang tulay ng ilong, ngumiti siya. Kailangan na may nakaupong kagaya mo sa pwesto na yan. Lumapit si Santiago, ang matigas ng anyo ay bahagyang lumambot. Alam mo bang nilagay mo sarili mo sa panganib sa ginawa mo? Kung pumalpak ang planong ito, sasamahan pa rin kita hanggang dulo. Sandaling natahimik ang silid, nagkatinginan sila at ramdam nilang hindi lang ito tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa tiwalang nabubuo sa pagitan nila. Nakaupo si Jessa sa desk niya, sinusubukan tapusin ng ilang reports pero nanginginig ang kamay niya. Biglang nag-vibrate ang phone niya, isang message mula kay Noah. Huwag mong kalimutan ang usapan natin sa rooftop. Lunch break, be there. Kinabahan siya, napatingin siya sa wall clock. 11:45 AM na. Wala si Santiago sa opisina. Nasa meeting pa sa kabilang gusali sa mga investigador. Huminga siya ng malalim at kinuhang bag. Habang pupunta sa elevator, sinubukan niyang i-text si Santiago pero ilang beses niya itong binura. Kailangan makakalap siya ng ebidensya. Sumalubong sa kanyang malamig na hangin at ang masikat na araw sa rooftop. Naroon si Noah, nakasandal sa railing, may hawak na sigarilyo. Akala ko hindi ka na darating. Narito na ako. Anong sasabihin mo sa akin? Ngumiti si Noah, parang nasisiyahan sa mga nangyaring kaguluhan. Simple lang. Hindi ba't sinabi mo na handa kang makipagtulungan sa akin? Pabagsakin si Santiago? Gamitin mong pagiging malapit mo sa kanya. Gusto kong ibigay mo sa akin ang access sa mga files na kailangan ko. Lalong bumigat ang dibdib niya. Alam niya delikado to, pero ang phone niya ay nakatago sa bulsa, naka-record pero mali ang sinasabi ni Noah. Kahit na sinong makarinig iisipin na nakipagsabuatan siya, mabilis na gumana ang utak niya. Bakit mo ginagawa to, Noah? Kapatid mo si Santiago at siyang alam ko na magbibigay ng allowance sa pamilya niyo. Umalakak si Lexus sa tumitit ng sigarilyo. Kapatid, huwag mo akong patawanin. Wala akong utang na loob sa kanya. At kapag natapos na to, makikita mo na mas magaling na CEO ako kaysa sa kanya. Anyway, Aquino Group. Aquino din naman ako. Lalo pang nanginig ang kamay niya pero pinipilit niyang huwag ipakita ang takot. Lumapit to. Alam mo, Jessa, type kita. Ang ganda-ganda mo kasi. Anitong hinaplos ang kanyang pisngi. Napatras siya na parang napaso. Mas magaling ako sa lahat ng bagay. Siniwerte lang ang gagong kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Isasama kita sa tagumpay ko. Huwag kang maiinip. Ikaw bang may kagagawan ng lahat ng gulo sa Aquino Group? Lakas loob niyang tanong. Anong ako? Tayo, magkakampi tayo. Huwag mong kalimutan. Sasakyan na muna niya ito hanggang sa makakuha siya ng sapat na ebidensya. Alam ba ng daddy mong ginagawa mo? Hindi niya na kailangan malaman. Sunod-sunuran kay kuya yon. Hindi mapagalitan ng paboritong anak. Nawalan siya ng kibo. Ano, tara sa motel? May alam akong malapit. Para makapagsulo tayong dalawa at magkatikiman. Para din makompare mong performance naming magkapatid. Nanindig ang balahibo niya sa katawan sa nadinig. Lalo nang lumapit at mga halikan siya. Well, agawin mo munang kumpanya kay Santiago, saka na tayo magtikiman. Ani ang nangangapalang ulo sa lumabas sa bibig. Alright, deal. Masiglang sabi nito. Nagmamadali siyang bumalik at naupo sa desk niya at agad na hinugot ang phone mula sa bag. Nanginginig ang kamay niya na pinindot ang play button. Muling narinig ang boses ni Noah. Sumunod ang boses niya mismo. Napakagatlabi siya. Ang pangit pakinggan, parang totoo nga nakasabot siya. Muli niyang pinakinggan, huminga siya ng malalim at tinigil ang recording. Kung ipapakita niya to kay Santiago ngayon, baka isipin nitong nakipag-deal siya sa kapatid nito. Pero kung hindi niya ipapakita, baka mas lumala pang mga plano ni Noah. Napahawak siya sa sentido, nagpaikot-ikot sa upuan, parang mas lalong bumigat ang dibdib niya. Tumunog ang phone niya, notification mula kay Santiago. Tapusin ko lang ang meeting, sunduin kita dyan. Napahinto siya, hindi makapag-reply. Paano niya to haharapin? Pinatay niya ang screen at sumandal. Nakatingin sa kisame. Anong gagawin ko, Lord? Ayoko mawalang tiwala niya sa akin. Bulong niya sa sarili. Nasa labi na si Jessa, nakaupo sa isang sulok, hawak pa rin ang cellphone at nakayuko. Malalim ang iniisip niya nang marinig ang pamilyar na boses. Jessa, napalingon siya, naroon si Santiago, suot ang dark blue suit, may bahid ng pagod pero agad lumambot ang ekspresyon nang makita siya. Lumapit at marang hinawakan ang balikat niya. Parang tulala ka na, pagod ka na ba sa lahat ng gulong nangyayari? Napalunok siya at ngumiti kahit napilit. Medyo nakakapagod din ang araw. Lumapit si Santiago sa tabi niya. Hinaplos ang pisngi niya na tila ba walang pakialam sa empleyadong makakakita. Sasabihin na ba niya? Naku, grabe na talaga ang pangyayari.
Bago tayo maghiwalay, ito ang aral natin para sa araw na to. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang lakas ng loob na maging tapat, kahit na ang katotohanan ay masakit. Minsan natatakot tayo na magsabi ng totoo dahil baka layuan tayo ng taong mahal natin. Pero tandaan, ang pag-ibig na nakatayo sa isang lihim ay parang bahay na nakatayo sa buhangin. Madaling gumuho sa unang unos. Mas mabuting masaktan tayo sa katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Sa tingin ninyo, dapat na bang aminin ni Jessa kay Santiago ang lahat o mas ligtas kung mananahimik na muna siya? I-comment nyo ang inyong mga theories. Ako si Miss Maria. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa susunod na yugto ng ating kwento. Ingat kayong lahat at hanggang sa muli.